Ang mga konteksto ng suliraning pangkapaligiran. Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga issue o problema na nagmumula sa interaksyon ng tao sa kalikasan na nagdudulot ng masamang epekto sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Ang mga suliraning ito ay maaaring dulot ng aktibidad ng tao o mga natural na kaganapan. Nagmumula ang mga suliraning pangkapaligiran na gawa ng tao sa mga aksyon o gawaing nagdudulot ng pagkasira o pagbabago ng kapaligiran. Ang ilan sa mga halimbawa ng man-made na suliraning pangkapaligiran ay polusyon, overmining, deforestation, illegal logging, at improper waste disposal. Samantalang ang natural na suliraning pangkapaligiran ay nagmumula sa mga proseso ng kalikasan na hindi kayang maiwasan. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga natural na suliraning pangkapaligiran ay ang bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, pagbabago sa klima at marami pang iba. Ang mga sanhi at epekto ng suliraning pangkapaligiran sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na pinagpala ng masaganang likas na yaman, mula sa magagandang kagubatan, matataas na bundok, hanggang sa malalawak na dagat. Ang mga likas na yamang ito ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya at kabuhayan para sa milyon-milyong Pilipino, kundi ay nagsisilbi ring pangunahing pinagkukunan ng enerhiya, pagkain at materyales para sa iba't ibang industriya. Ang mga kagubatan ay nagbibigay ng oxygen at tirahan sa maraming uri ng hayop, habang ang mga dagat at ilog ay mahahalagang pinagkukunan ng isda at iba pang yamang dagat. Ngunit sa kasalukuyan ay patuloy na nasisira at nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas, dahil na rin sa mapang-abusong paggamit nito. Narito ang ilan sa mga gawaing nakakasira ng ating likas na yaman na pilit na nilalabanan ng pamahalaan. Illegal logging, isang seryosong issue na nagdudulot ng malawakang pinsala sa kalikasan, ekonomiya at lipunan. Ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubatan, pagkawala ng mga natural na tirahan ng mga hayop at halaman, at pagbabago ng klima. Ito rin ay nagriresulta sa mga sakuna tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang kakulangan ng mahigpit na regulasyon at ang hindi sapat na kaalaman ng mga tao tungkol sa epekto ng kanilang gawain sa kalikasan ay nagpapahintulot upang ito ay magpatuloy. Overmining. Ang pagmimina ay isang mahalagang sektor ng ekonomiya sa bansa, ngunit may mga negatibong epekto itong dulot sa ating kalikasan at komunidad. Ang pagmimina ay nagdudulot ng mga issue tulad ng pagbabago sa klima, pagkasira ng mga bundok, polusyon sa mga ilog at pagkasira ng ecosystem. Bagamat may mga benepisyo ang pagmimina tulad ng pagbibigay ng trabaho at kita sa gobyerno, hindi ito sapat upang isantabi ang pangangalaga sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Forest degradation. Ang pagkasira ng kagubatan ay isang seryosong issue na dulot ng iba't ibang aktibidad ng tao tulad ng illegal logging, agriculture expansion, at hindi tamang pangangasiwa ng kagubatan. Ang pagkawala ng biodiversity ay isa sa mga pangunahing suliranin dahil maraming species ang umaasa sa kagubatan bilang kanilang tirahan. Deforestation. Ito ang pangunahing dulot ng mga aktibidad ng tao tulad ng walang pinipiling pagputol ng mga puno para sa komersyal na layunin, partikular sa paggawa ng kahoy at iba pang mga materyales. Karaniwan itong nangyayari sa mga mauunlad na bansa kung saan ang kahoy ay isang mahalagang yaman. Ang kawalan ng kontrol sa pagtutroso ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng mga kagubatan at ecosystem. Ang urbanisasyon at paglaki ng populasyon ang pangunahing sanhi ng deforestation. Habang tumataas ang pangangailangan ng espasyo para sa mga kabuhayan at infrastruktura, ang mga kagubatan ay nasisira upang bigyan ng lugar ang mga lungsod na pook. Ang industriya ng pag-aalaga ng baka ay isa ding malaking salik dahil ang malalawak na pastulan para sa mga hayop ay kadalasang nagiging sanhi ng pagputol ng mga puno at pagkasira ng kalikasan.
Ang pagkawala ng mga kagubatan ay nag-aambag din sa pagbabago ng klima at global warming na nagpapalala ng mga sakuna sa buong mundo. Illegal fishing. Ang illegal fishing ay isang malaking suliranin sa Pilipinas na nagdudulot ng masamang epekto sa yamang dagat, kapaligiran at kabuhayan ng mga tao. Ang matinding kahirapan at kawalang trabaho sa mga baybaying komunidad, kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga regulasyon, mahinang pagpapatupad ng batas, at kawalang tiwala ng mga mangingisda sa gobyerno ang ilan sa mga pangunahing dahilan nito. Ang mga hamong ito ay nagiging dahilan upang ang mga mangingisda ay lumihis sa mga legal na pamamaraan ng pangingisda. Ito ay nagdudulot ng pagbaba ng populasyon ng isda at pagkaubos ng mga yamang dagat, pagkasira ng mga marine ecosystem tulad ng coral reefs, at negatibong epekto sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Illicit wildlife trade. Ito ay isang malubhang issue na may negatibong epekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Ang mga pangunahing sanhi nito ay ang mataas na kita mula sa black market at kakulangan ng edukasyon at kaalaman ukol sa wildlife conservation. Ang kahirapan at kakulangan ng resources para sa pangangasiwa ng wildlife ay nagpapalubha sa problemang ito. Ang pagkawala ng mga hayop mula sa kanilang natural na tirahan ay nagdudulot ng kawalan ng ecological balance at nagdudulot ng pagkaubos ng biodiversity at pagkasira ng mga ecosystem. Ang mga konteksto ng suliraning pangkapaligiran.